Wala. Ito yung ating Ninja 650. Ito yung check naman natin yung baterya. Pag hindi ko ginagamit siya, ano yung baterya niya, nakatanggal yung negative. So, titestingin natin ngayon. Kabit natin yung negative. So, yung kinabit na muna natin yung basta battery terminal. Tapos check na natin dito sa ating tester. Ito before tayo magpa-start. Kasi huli kong ginamit to, I think, kailan ba yan? Parang last 2 weeks ago ata. So negative and positive. Yan yung tester natin. So, check natin battery. Ito ay regular flooded. May 12.35 volts tayo. Battery test natin. Regular flooded. CCA natin. 150 lang. Inano natin. Testing natin. Replace na nakalagay. State of health niya 0. State of charge niya is 53. So, tingnan natin kung mag-i-start siya. Tanggalin natin. So, tingnan naman natin dito sa ano niya. Battery niya. Tingnan natin sa battery. Ilang volts. 12 volts lang sa battery. So, tingnan natin kung mag-start. Ayun na nga supply dito. Kasi nga, yung iba naman nating gamit ng sasakyan, hindi naman natin madalas nagagamit. So, nai-stock siya. Hindi siya napapa-start. Sa pakikipagkwentuhan natin sa isang kaibigan, sa kasama natin ding rider na sa Big Bike community, kasama ko sa office, mga nakakasama ko sa ride ko, napapanood nyo, na i-advise nila sa akin na yung bumili ako ng battery maintainer o yung trickle charger. Ang kaibahan kasi nito doon sa sa ordinary charger, ito parang mini-maintain niya yung battery natin. So, naganap ako sa Shopee. Gusto ko lang ding i-try. Kasi nga ditong nakaraang ride natin, actually before yung Bicol natin, yung kasama natin si Kuya Nards. Bago ako umalis nun, kasi nagamit ko siya. Tapos, bago ako umalis nun, nailabas ko na yung motor dito sa garahe, sa bahay. So, nung paalis na ako, ayaw niya mag-start. So, buti na nga lang may charger ako dito. So, chinarge ko siya. Tapos, nung na-charge naman siya, so, continuous na, nag-charge siya. At saka, after nun, August, come September, although October yung registration ni Aki, pina-register ko siya ng maaga. So, September pa lang. Nung aalis din ako nun, ayaw din mag-start. Susubukan ko ngayon yung ganong charger. Kasi ang kaibahan nga nito doon sa charger na natin is mababa lang yung amperahe nito. So, kumbaga, dahan-dahan yung kinakargahan yung baterya. Kapag hindi daw nagagamit yung baterya natin, nagkakaroon siya ng sa loob. Parang omido siguro yun. I don't know masyado sa technical. Pero, it helps para maayos pa yung baterya natin kung sakali. Kasi, etong kay Aki, nabili lang natin yung baterya natin nung March 2024. So, etong kung susumahin natin, parang nasa pa lang, nagloko na siya eh. Parang nasa 18 months pa lang. Though sabi naman isang kaibigan ko, si Mark,
Shoutout kay kapatid na Mark. Ano na raw yun? Kumbaga, mga baterya ngayon, parang ang naglalas na lang ng 16 to 18 months. So, nandun tayo sa 18 months actually. Pero meron naman yung kaibigan ko, si Mac naman, bumili siya ng isang brand ng baterya. Ngayon, okay pa yun sa kanya. Siguro dahil madalas naman nagagamit niya yung motor niya. Pero sa akin kasi, pag wala akong ride, hindi ko naman pang araw-araw kasi yung So, kumbaga hindi nagsacycle yung karga ng baterya natin. Siguro yun isa sa mga dahilan kung bakit nadi-discarga. Gamitin mo at hindi natin kasi yung baterya, lalo na sa matagal na panahon itetenga natin, so nadi-discharge siya. So, kaya bumili tayo ng ito yung papakita ko sa inyo ngayon. Hindi ko alam kung effective to, pero worth it try kasi mura lang naman siya. Ito yung nabili natin sa Shopee, hindi ko pa nabubuksan actually. So, samahan nyo ako, kasama ko kayo nabubuksan natin to. Uy, may pa-free. Yung nabili natin sa Shopee, may pa-free siya. Anti-film for helmet. Anti-fog. May pa-free. Ayos may pa-free pa siya. Nabili natin ito sa ito, battery charger. LST ang brand niya. Siyempre, ito, what's in the box? Ito, manual, siyempre. Ito yung nabili natin. Manual. Plus, yung charger itself. Yung charger. Ayan. Aware na siya. Red and black. Red syempre is positive, black is negative. Tapos meron siya nito. Kung ikakabit nyo na mismo siya sa baterya, may eyelet na siya. Ayan, eyelet. And ito yung clamp. Ika-clamp natin doon sa baterya natin. So, idudugtong lang natin to dito Kasi nanood na rin tayo ng ibang mga battery tether. May mga mamahaling brand talaga din. Ito. Hindi naman siya magkakamali kasi ganun lang siya. I-connect lang natin na pag ganito. Yan. That's good to go na siya. Sabi yung manual niya. Battery charger maintainer to C2. Ito yung manual natin. Dito makikita nyo may mode niya. Tapos dito, ito isang na to is kung 0 to 50% charge. Ito naman ay 50 to 100% charge. Tapos ito, light indicator kung i-repair yung baterya. Light indicator kung iti-trickle charge. Ito ay 12 volts, 6 volts, tapos lithium battery. Ang okay naman yung niya. So may nakasulat dyan dito. Tingnan nyo na lang sa pladitas. Yan yung nakasulat dun sa niya. So, compact lang siya. Very light. So, parang napaka-handy. Pwedeng dalhin kahit saan. So, ang ang kiniklaim nito is kapag na full charge na siya, pwede siyang itong pang-maintain mo na. Pwede mo siyang iwanan magdamag sa nakasaksak. Walang problema. Tapos may siya, hindi siya tawag doon mag-spark kahit magkamali ka ng saksak diyan, hindi siya magkakaroon ng short circuit kasi yung computer dito sa loob nitong na to. Sasaksak na natin, ito yung extension cord natin. Saksak natin. So sasaksak normal lang naman siya, saksak lang. So natin. So, umilaw siya. Nasa 12 volts. So, ngayon, meron tayo dito, actually, meron tayo extra battery muna dito. Mahaba naman yung wire niya. Ayan, mahaba. Yung pinagdugtong na yun. Simula doon sa plug niya. Ito niya. Ito yung plug. Siguro may 2 metro to. Itong wire na kasama niya. Ito ngayon yung baterya natin. Baterya ito ng NMAX
So, tingnan natin yung ano. So, ang positive nito, nakalagay naman dito yan. Positive niya, negative niya. So, positive sa pula, negative sa black. So, may charge pa naman siya. Nagana siya. Ayan. So, 50% pa yung charge niya. Gumagana naman siya. Ayan. Pag nagpa-flash to, ibig sabihin nagkakarga siya. More than 50% yung karga pa ng baterya natin. Ayan, nakasaksak. So, tatry natin siya dun sa Ninja natin. Kiniklaim itong product na to na yung battery sulfation na tinatawag sa battery, siguro yun yung pagkakaroon ng OBD kung matagal mo hindi nagagamit kasi doon siya nade-develop kapag hindi siguro umiikot yung current or yung kuryente doon sa battery. Kaya itong product na to, kiniklaim niya na through doon sa charging nila na yon, yung may technology sila na nire-remove nila yung battery sulfation na yon. Yun ang malalaman natin kung magagawa nga niya. Tapos actually meron din tayo ibang charger na ginagamit dito sa bahay. Ito. Ayan, may battery, charger din yan eh. Smart charger din yan. Pero hindi siya nagtitrickle charge ata. Wala siyang battery float. So, ito battery tester din tayo. Tinetest yung CCA. Ito, tinest ko na to. Bagsak na yung CCA nito, pang replace na. So, ngayon, tinatry ko yung repair. Kasi yun yung mode nitong, ito yung mode nitong charger na to na i-remove niya yung battery sulfation na tinatawag. Itong battery charger maintainer na to pala ay pwede mag-charge ng yung flat type na battery, yung gel type na battery, tsaka yung nauuso ngayon na lithium battery. Actually, naiisip ko na magpalit ng baterya. Kasi dahil hindi ko madalas nagagamit si Aki. Kasi ginagamit ko lang nga siya pag nagra-ride. Pero nung nakausap ko nga yung kaibigan ko tungkol dun sa magkaroon ng battery maintainer para kahit hindi siya gamitin, at least 2 weeks, saksakan mo siya ng battery maintainer. Kumbaga parang siguro, hindi mo na kailangan pandarin yung motor o yung sasakyan mo. Kahit nakakabit kasi pwede mo siyang gamitin, i-attach mo lang siya. Ipa-plug mo lang siya sa kuryente, tapos i-attach mo siya dun sa baterya. Yun yung purpose niya. Parang hindi mo na kailangang magsunog ng gasolina. So, mapoprotektahan niya para mapoprolong niya yung life ng battery natin. Naisipan ko na kasing bumili pero sabi ko, tatry ko muna itong product na to. Kung effective. So, malalaman natin. Papakita ko sa inyo, dun sa unang video natin, tingnan natin kung mag-i-start si Aki. Tapos actually, meron pa ako isa dito naka-standby na motor, yung sniper natin. Actually, kabibili ko lang ng baterya nun. Pero mukhang na rin kasi mas matagal ko siya hindi nagagamit. Kung matagal ko hindi nagagamit si Aki, mas matagal ko hindi nagagamit si supply dito yung mga sniper natin. So, gagamitan din natin siya nitong battery charger na to. Pag nagbiblink na ganyan, nasa charging mode siya. Kapag nag-steady na yung ilaw, doon papasok yung flow charging niya. Kumbaga, hindi itong charger na to, kiniklaim ng product na to na walang overcharge na mangyayari. Parang mini-maintain niya lang. So, sa ngayon, ayan, nakikita nyo, nagbi-blink. So, charging tayo ng, kasing state of charge natin is below 100%. Ito yung, natin, sniper natin. Kukunin natin yung baterya. Charge natin, subukan natin doon sa bago nating product. Ubra. Gel type to eh. Itong baterya nito, nagamit ko. Testing din natin sa tester natin sa taas. Yan, kuha na agad natin.
Ang baterya. Tama, bagong-bago pa yan. Oh. Ngayon, ito yung battery natin. Ito yung pin-hold out natin doon sa sa sniper natin. Ito ay gel type na battery. 120 steve negative. Actually, bago lang ito na mail. Hindi ko ba nalagyan na sulat yung date? Sinusulat ko usually yung date eh. Pero hindi ko ata nasulat dito. Pinili ko lang ito noon. So, tingnan natin ito sa tester natin yung kung ano yung state of charge nito. Gamit to. Ito. Tingnan natin state of charge niya. Wala yan sa negative. Then, tingnan natin pag sinaksak natin sa positive. Yan. State of charge. Since regular gel type, makikita mo may gel type naman. Ayan. Gel type tayo. It's okay. Hindi ko alam kung ilang CCA nito eh. Pero siguro 150 lang to. Subukan natin. Testing. So, replace na rin. Ang state of charge niya is 58%. So, ito ang kailangan natin i-charge kasi hindi siya nagagamit talaga. State of health niya, 0%. State of charge niya is 58%. Tingnan natin kung may mapapalitan niya kapag na-charge na natin. So, ito, nakasaksak na. Ayan na siya. So, saksak natin dito sa negative. Then, positive. Uy, hindi may ilaw. Walang connection. Ayan o. Nasa 50. Ayan o. Since 58% tayo kanina. Ayan siya. So, charge lang natin siya. Time check. Time check 5:21. Ayan, wala pang ilang minuto. Nag-full charge na yung battery. Indicator niya. So, 5:28, 5:21 lang natin i-start. So, mukhang sira na talaga itong baterya na to. Nag-full charge na siya dun sa charger eh. So, tingnan natin dito sa battery tester natin kung ilang percent yung charge niya. Kaya na kasi 58 lang, di ba? So, yan. Yan. Kailan ko nakikita. So, battery test tayo. Regular AGM gel type. Gel type kasi ito. CCA natin 150 CCA. Testing. Oh, state of charge natin 100% na. Pero state of health natin 0. So, bagsak na yung 12.60 volts. Ano niya, replace pa rin yung nakalagay niya. Aray ko. Ito natin kung papagana pa natin siya. Sana maayos pa. Pero battery health natin 0. So duda na ako dun kung mapapaayos pa natin to. So ayan, ito yung plug natin. Sasaksak na natin. Here naman 12 volts. Saksak natin. Positive and negative lang. %. Ayan, i-charge na siya. So, makikita nyo sa battery natin. Ayan, nasa 50% yung charge niya.
Nasa 50% na yung charge niya, kaya ayan. Charge natin. So, tingnan natin. Oras ngayon, ito. Sinaksak natin siya ng oras na 2:54. So, balikan natin siya kung ayan, nag 50% na siya. Tingnan natin kung gaano katagal siya mag-charge. At kung makakapagpa-start na tayo. Nabili ko pala itong baterya na to dati. Nai-vlog pa tayo nito eh. Nabili ko itong baterya nito March ng 2024. So, today is November 2025 na. So, 18 months lang yung tinagal niya. Tingnan natin kung kaya pa siyang ma-repair o ano. Yung CCA niya kasi state of health niya 0 na eh. Hindi ko lang to na-check before kung ganun pa rin yung state of health niya nung nabili ko siya eh. Nabili ko lang to sa Shopee. Battery Express ata o Battery PH. Kung hindi ako nagkakamali. Ayan, nakakailang oras na tayo sa Pladitos. Time check. And 8:06. Sinimulan natin siyang i-charge ng 2:52 ata. Kung hindi ako nagkakamali, kung tama pagkakaalala ko. Ayan, time check. 8:37 PM na ng gabi. So, check natin ngayon kung may nabago sa battery health niya. For sure, full charge naman na siya kasi ayan, nanda sa 100% naka-steady light na siya. So, trickle charging tayo. Tingnan natin kung ilan ngayon yung voltahe niya dito sa natin, sa reading. Ka 13.5 siya. Tapos nag 12.4. Pagbukas natin, pag nakasara, so, tingnan natin ngayon kung ano siya. 12.5 kung mag-start na siya sa 12.2. Tanggalin natin. So, tingnan para muna natin yung battery health niya kung nabago. Off muna natin dito. Binunutan natin. Tingnan natin kung may nabago. Pero for sure, hindi naman nagbabago yung battery health kasi yun na yun. So, and connection. So dito sa reading natin, dito sa ating battery analyzer natin, meron tayong 12.5 volts. So ngayon check natin yung battery test natin. Bumitaw. 12.52. So battery test natin siya. Ilan? Kailan po nakikita to? Battery test flooded. CCA 150. For replace na rin. So state of charge niya 88%. So hindi pa pala siya full charge. So iwanan natin siya. Pero tingnan natin kung makapagpa-start na siya sa 88%.
Pero mahina pa rin siya sa ano. Hindi pa 88% pa lang yung ano niya. So, yan uli natin. Charge uli natin. Ito. Binalik nga pala uli natin sa Pladitas. Ito palang product na to, kiniklaim niya na ano, hindi siya magano ng overcharging kapag nag full charge siya. So although naka 50 to 100% nandito siya, naka steady blue na siya after a few minutes. Pag check natin siya sa battery analyzer natin, ano lang siya, 88%. I-double check ulit natin. Check natin sa ano, hindi natin ginamit siya or ano. Time check exactly 10 PM. Yan. Check natin kung 100% na ba tayo sa baterya. Pero before pala, meron yan sa polarity, hindi magsha-short. Ayan, kahit pakita lang natin, kahit panahin mo yan, walang spark. Yun yung ano kaganda nitong charger nito. So check naman natin ngayon kung ilang percent na. Even alligator nito. Meron siyang 1250 at 13.17. Tignan natin. Battery test. Kung ilang percent yung charge niya. %100 na. Pero check natin pag inopen natin. Pinuksan ko yung ano niya. Post run uli natin kung mag 100% siya. Ayan siya, testing ulit. Ayan, kanina 100%, inopen ko lang yung ano, nag 71% na siya. So try uli natin i-open. Ayan, i-open ko lang siya. Ayan. So ibig sabihin may problema na talaga ng baterya ko. Ayan, open ko lang. Tapos ito yun, naka 71%. Mapalitin na talaga itong baterya ko. Aray ko, gastos na naman. Ginusto ko to eh. Tapos patayin natin. Kanina 71. So hindi na nag-hold talaga ng ano, ng karga yung baterya. Hindi rin kayang i-repair itong ano na to. 61 no? State of charge, pababa ng pababa. Sabi binuksan ko ulit. Kumakain, pagbukas pa lang kumakain na agad ng karga. So, tas testing rin natin. Oh, state of charge 26%. Hindi siya nag-hold. Hindi ko siya pinatay ngayon eh. Ayan o. Check power na oh. Robot.
Check power na. Tanong kaya ba niya mag-start dito? Wala na, sira na talaga yung baterya. Dito. Tignan natin kung mag-i-start siya. 12.1. Wala. Hindi na kaya ng baterya. Aray ko. Hindi kayang i-repair. I-charge tayo ng ano. So, ewan ko, sira na siguro talaga yung baterya. Hindi niya kayang. Yan. So, yun lang sa Pladitas. Tinry lang natin itong product. Pero mukha talagang quality na yung baterya natin. Aray ko.